Jana, kailangan natin pag-usapan ang phase 2 ng proyekto, sabi ni Enzo. Nakatayo sa harap ng desk ni Jana. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit ramdam ni Jana ang tensyon sa pagitan nila. Sa office ko ngayon. Sir, pwede po bang sa team meeting na lang? Tanong ni Jana, hindi man lang tumitingin sa kanya. Pilit niyang pinipindot ang keyboard, nagkukunwaring abala. Marami po kasi ako tinatapos eh. Hindi. Sagot ni Enzo. Kailangan natin pag-usapan to ng mas detalyado. Walang ibang makikinig. Ito ay tungkol sa'yo at sa trabaho mo. Pero sir, baka po may makakita. Bulong ni Jana. Ayoko po ng intriga. Walang intriga, ito ay trabaho. Walang sino man ang mag-iisip ng masama. Sabi ni Enzo. Jana, sige na. Bulong ni Mia sa tabi niya. Sinikos siya ng bahagya. Baka importante talaga, boss mo yan. Napabuntong hininga si Jana. Sige po, sir. Tumayo siya at sumunod kay Enzo, patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay parang nagpapabigat sa kanyang mga paa. Pumasok sila sa malaking opisina, malinis at minimalist ang disenyo. Umupo ka, sabi ni Enzo. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Jana, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Jana, tungkol sa nangyari sa board meeting, nagsimula si Enzo. Ang presentation mo, magaling ka. Salamat po, sagot ni Jana, mariing nakatitig sa kanyang mga daliri. Hindi ko yun sinasabi dahil kilala kita. Sinasabi ko yun dahil yun ang totoo. May potential ka, nakita ko yun. Ano po ang kailangan natin pag-usapan sa phase 2? Mayroon po akong draft na ginawa. Pagputol ni Jana. Jana, pwede ba tayo mag-usap na maayos? Hindi lang tungkol sa trabaho. Tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Wala po tayong dapat pag-usapan hindi tungkol sa trabaho. Nasa opisina po tayo, trabaho lang. Sagot ni Jana, ang kanyang tinig ay matigas. Jana, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. Sabi ni Enzo. Bakit naman? Para ipaalala sa akin ng sakit? Para ipaalala sa akin na iniwan mo ko? Tumawa si Jana ng mapakla. Hindi ko yung ginusto. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Ang pag-alis nga namin ay biglaan. Ang negosyo ng papa biglang lumaki sa Canada. Kailangan niya ako doon. Pero bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Tanong ni Jana, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Bakit hindi mo man lang ako kinausap? Jana, sinubukan ko. Pero umiiwas ka. Hindi mo ako pinapansin. Naisip ko baka mas mabuti nga kung hindi na lang ako magpaalam sa'yo. Kung hindi mo na lang ako makikita. Mas mabuti. Mas madali para sa'yo. Pero para sa akin, Enzo, parang tinusok mo ang puso ko 2 beses. Alam kong nasaktan kita. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At nagsisisi ako. Patawarin mo ako, Jana. Ang dali para sa'yo na humingi ng tawad. Ani Jana. Pero ang sakit, Enzo. Hindi madaling kalimutan. Alam ko. Sagot ni Enzo. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo. Gusto ko lang na maging maayos tayo. Hindi ko matiis na ganyan ka sa akin. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Bumalik sa dati? Magkunwari na walang nangyari? Hindi ko yung kaya, Enzo. Hindi ko rin naman sinasabi na kalimutan mo ang lahat. Gusto ko lang na mag-usap tayo. Bilang magkaibigan. Bilang taong nagkakilala sa napakatagal na panahon. Kaibigan? Saan ba tayo magsisimula? Sa pagiging kaibigan? O sa pagiging mga estranghero na nagtatrabaho sa isang bubong? Jana, please. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Bigyan mo ko ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Paano mo to ayusin? Hindi mo na maibabalik ang oras, Enzo. Hindi mo na maibabalik ang tiwala ko. Alam ko, pero pwede tayong magsimula ulit. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang phase 2. Pagkatapos ng trabaho, pwede ba tayo mag-usap ulit? Sa labas, kung saan walang makakarinig. Napatingin si Jana kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sige, pero trabaho lang muna.
Salamat, sabi ni Enzo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon, tungkol sa phase 2. Ilang minuto silang nag-usap tungkol sa proyekto. Ang usapan ay purong profesional. Ngunit ramdam ni Jana ang tensyon sa pagitan nila. Nang matapos sila, tumayo si Jana. Sige po sir, babalik na po ako sa desk ko, sabi ni Jana. Jana, hintay, sabi ni Enzo. Mamayang gabi, sa coffee shop sa tapat ng building, 7 p.m. Sige po, sagot ni Jana at mabilis na lumabas ng opisina. Jana, anong nangyari? Tanong ni Mia pagbalik niya sa desk. Ang tagal niyong nag-usap. Ano bang pinag-uusapan niyo? Wala, tungkol sa proyekto, ang dami niyang tanong. Sagot ni Jana, pilit na ngumiti. Ganun ba? Pero Jana, ang weird mo naman talaga. May problema ba kayo ng CEO? Sabi ni Mia, tila hindi kumbinsido. Wala, trabaho lang yun. Tara na, tapusin na natin to para makauwi na tayo. Sabi ni Jana. Kinagabihan, naglakad si Jana patungo sa coffee shop. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Jana, nandito ka na. Sabi ni Enzo, nakaupo sa isang sulok, may hawak na kape. Umupo ka. Umupo si Jana sa tapat niya. Bakit mo ako pinapunta dito? Gusto ko magpaliwanag. At gusto ko marinig ang lahat ng gusto mong sabihin. Walang trabaho, walang boss-empleyado. Tayo lang. Anong gusto mong marinig? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay matigas. Na nasaktan ako? Nagalit ako? Na hindi ko maintindihan kung bakit mo ako iniwan ng walang paalam? Alam ko ang lahat ng yan. At naiintindihan ko. Pero Jana, hindi ko ginusto na saktan ka. Diba, sinabi ko sa'yo paulit-ulit. Ang pag-alis namin ay biglaan. Hindi ko nga napaghandaan eh. At tungkol sa pag-amin mo. Anong tungkol sa pag-amin ko? Tanong ni Jana, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Jana, hindi ko alam kung paano ako magre-react nun. Paliwanag ni Enzo. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganun ang nararamdaman mo at natakot ako. Natakot? Saan? Sa nararamdaman ko? Sa posibilidad na maging masigit pa tayo sa kaibigan? Sininghalan siya ni Jana. Oo. Sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay mahina. Natakot ako. Natakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin. Natakot ako na baka maging komplikado ang lahat. At natakot ako. Natakot ako sa nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jana. Jana, gusto rin kita. Bulong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Jana. Matagal na, pero hindi ko maamin. Hindi ko kayang sabihin. Natakot ako. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kaya nga ako nagulat na umamin ka. Dahil kung umamin ako, baka masira ang lahat. Baka hindi mo ako tanggapin. Pero tinanggihan mo ko. Sabi ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya nga ako nasaktan eh. Alam ko. Sabi ni Enzo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Dapat sinabi ko na gusto rin kita. Pero hindi mo ginawa. Bulong ni Jana, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. At ngayon, huli na. Matagal na. Hindi pa huli. Sabi ni Enzo, umabot ang kamay at hinawakan ang kamay ni Jana. Jana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na totoong sinasabi ko. Hinila ni Jana ang kaniyang kamay. Hindi ko alam, Enzo. Yung sakit, sariwa pa rin. Hindi ko pa kayang kalimutan. Hindi mo kailangang kalimutan. Kailangan lang nating magsimula ulit bilang magkaibigan at kung pwede masigit pa dun. Paano? Paano tayo magsisimula ulit kung ikaw ang boss ko? Kung araw-araw tayo magkikita? Yan ang tadhana, Jana. Pinagtatagpo tayo ulit. Siguro may dahilan kung bakit. Sabi ni Enzo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Ayoko nang masaktan ulit. Bulong ni Jana. Hindi na kita sasaktan. Jana, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Para sa atin. Pangako ni Enzo. Tinitigan ni Jana si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang kanyang pag-amin ay totoo. Hindi ko alam. Kailangan ko ng oras. Bulong ni Jana. Bibigyan kita ng oras. Pero sana isipin mo, hindi ko naman sinasadya ang lahat. At ngayon, narito na ako. Hindi na ako aalis. Sabi ni Enzo. Napabuntong hininga si Jana. Sige, pero dahan-dahan lang. Hindi madali para sa akin to. Salamat, Jana. Sabi ni Enzo. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat, maraming salamat. Kinabukasan sa opisina, bahagyang nagbago ang pakikitungo ni Enzo kay Jana. Mas maluwag na siya, mas palangiti. Jana, may kape ka na? Tanong ni Enzo, lumapit sa desk niya. O gusto mo ng mainit na tsokolate? Ay sir, hindi na po. Sagot ni Jana bahagyang nagulat. May kape na po ako. Sige, sabi ni Enzo tumango. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Opo sir. Sagot ni Jana. Jana, ano ba nangyayari sa inyo ng CEO? Bulong ni Mia. Parang ang bait niya sa'yo. May special treatment ba? Wala. Sagot ni Jana, pilit na pinipigilan ng ngiti. Trabaho lang yun. Trabaho? Tumawa si Mia. Pero ang tingin niya sa'yo, Jana, iba. Hindi ganun ang tingin niya sa amin. Huwag kang ang ganyan. Baka naman dahil sa presentation ko kaya ganun siya. Sabi ni Jana. Baka nga. Sabi ni Mia, pero hindi pa rin kumbinsido. Pero Jana, ang gwapo talaga ng CEO natin, ang bait pa pala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumuwag ang pakikitungo ni Jana kay Enzo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa iba pang bagay. Hindi lang sa trabaho. Nagkikwentuhan sila tungkol sa mga lumang alaala sa mga panahong magkasama sila bilang mga bata. Naalala mo ba nung naglaro tayo sa ulan? Tanong ni Enzo habang naglalakad sila pauwi matapos ng trabaho. Tapos nagkasakit tayo pareho. Oo. Natawa si Jana. Tapos pinagalitan tayo ng mga magulang natin. Grabe ang init ng lagnat natin nun. Pero masaya tayo. Walang pakialam sa mundo. Sabi ni Enzo. Oo, masaya tayo. Bulong ni Jana. Naramdaman ni Jana na unti-unting naghihilom ang kanyang sugat. Ang presensya ni Enzo ay hindi na masakit. Sa halip, nagbibigay ito ng kakaibang ginhawa. Ang kanilang mga usapan ay nagiging mas malalim, mas personal. Jana anak, may bisita tayo! Sigaw ni Marlene isang Sabado. Hulaan mo kung sino? Sino po ma? Tanong ni Jana pababa ng hagdan. Si Cecil at Andrew. Masayang sabi ni Marlene. At kasama nila si Enzo. Nalaki ang mga mata ni Jana. Po, nandito po sila? Oo, tara kumain na tayo. Sabi ni Marlene. Ang tagal na nating hindi nagkakasama-sama. Pumunta si Jana sa sala. Nakita niya si Enzo na nakaupo sa tabi ni Cecil. Ngumiti si Enzo sa kanya. Ba, Jana, ang laki mo na. Ang ganda mo palalo. Sabi ni Cecil, niyakap si Jana. Salamat po, Tita Cecil. Ngumiti si Jana. Enzo, kumusta ka? Ang tagal nating hindi nagkita. Tanong ni Edmond. Okay lang po, Tito Edmond. Kayo po, kumusta? Eto, matanda na. Sige, tara kumain na tayo. Nagluto si Marlene ng paborito niyong kare-kare. Umupo sila sa pagkainan. Si Jana ay nakaupo sa tapat ni Enzo. Ang kanilang mga magulang ay masayang nagkikwentuhan. Jana, kumusta ang trabaho mo? Tanong ni Cecil. Sabi ni Enzo, magaling ka raw sa trabaho mo. Ay, Tita Cecil, okay lang po. Marami po ako natututunan. Sagot ni Jana bahagyang namula. Talaga? Naku, mabuti yan. Hindi ko akalain na magkikita kayong muli ni Enzo sa trabaho. Sabi ni Marlene. Oo nga po, ma. Bulong ni Jana. Ang galing talaga ng tadhana, pinagtatagpo kayo ulit. Sabi ni Andrew, ama ni Enzo.
Nagkatinginan si Jana at Enzo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Enzo, kumusta ang buhay mo sa Canada? May girlfriend ka na ba? Tanong ni Edmund. Nalaglag ang panga ni Jana. Tumingin siya kay Enzo. Ay, wala po. Trabaho lang po ang focus ko. Talaga? Tanong ni Cecil nakangiti. Pero Enzo, hindi ka naman pumabata ha. Kailangan mo na magkaroon ng sarili mong pamilya. Ma, grabe ka naman. May oras pa po. Sagot ni Enzo bahagyang namula. Pero Enzo, ikaw na lang ang hinihintay ng Jana namin. Biro ni Marlene. Hindi ba Jana? Nanlaki ang mga mata ni Jana. Ma, ano ba? Tumawa si Enzo. Tita Marlene, ang kulit niyo po. Totoo naman na. Dati-rati kayong dalawa magkasama. Ngayon, nagtatrabaho na kayo sa iisang kumpanya. Baka naman, tadhana talaga? Ma, bulong ni Jana nahihiya. Hayaan mo na, Jana. Sabi ni Enzo nakangiti. Baka nga tadhana. Nagkatinginan silang muli. Ang mga salita ni Enzo ay nagbigay ng kaba sa puso ni Jana. Ang muling pagtatagpo nila ay tila may mas malalim na kahulugan. Ang mga lumang alaala at ang bagong simula ay naghahalo. Ang pag-ibig na akala niya ay namatay na, unti-unting muling nabubuhay. Sa ilalim ng parehong bubong at sa ilalim ng tingin ng tadhana. Jana, may oras ka ba mamayang lunch? Tanong ni Enzo nakatayo sa bukana ng kanyang opisina. Nakangiti siya, ang kanyang mga matay nakatitig ng diretsyo kay Jana na abala sa kanyang desk. Sir, may lunch meeting po ako kasama si Mr. Lim. Sagot ni Jana, bahagyang nagulat. Hindi pa rin siya sanay sa biglang paglitaw ni Enzo. Ganun ba? Sige, kung matapos ka kaagad, pwede mo ba ako samahan? May gusto lang akong pag-usapan tungkol sa Phase 3. Apo, sir. Kung matapos po ako na maaga. Sige, kita-kits. Sabi ni Enzo, tumango. Nagpatuloy si Jana sa kanyang trabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Phase 3? O baka naman may iba siyang gustong pag-usapan. Jana, ang gwapo talaga ng CEO natin. At ang bait pa ha? May date ba kayo mamaya? Bulong ni Mia, siniko siya. Ano ka ba Mia? Trabaho lang yun tungkol sa proyekto. Bulong ni Jana na namumula. Talaga? Pero ang ngiti niya Jana iba ha? Hindi ganun ang ngiti niya sa amin. Huwag kang ganyan, baka marinig ka. Hindi marinig, pero seryoso Jana. Mukhang may something sa inyong dalawa. Ang dami nang nakakapansin ah. Ay nako, wala nga. Mabilis sa sagot ni Jana. Tara na, tapusin na natin to. Kailangan kong bilisan para matapos ang lunch meeting ko. Nang matapos ang kanyang lunch meeting, agad na dumiretso si Jana sa opisina ni Enzo. Kumatok siya. Pasok! Sabi ni Enzo. Pumasok si Jana, nakaupo si Enzo sa kanyang desk. May hawak na folder. Jana, umupo ka. Sabi ni Enzo, itinuro ang upuan. Kumain ka na ba? Opo sir, katatapos lang po ng meeting ko. Sagot ni Jana. Sige, gusto ko lang sanang mag-lunch sana tayo pero dahil may meeting ka, dito na lang kita inantay. Sabi ni Enzo. Ano pang pag-uusapan natin sa Phase 3? Tanong ni Jana, pilit na pinapanatili ang profesional na tono. Yun. Sa totoo lang, wala pa naman tayong pag-uusapan sa Phase 3. Gusto lang kitang makausap. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Enzo, ano ba? Jana, hindi mo ba nakikita? Tanong ni Enzo ang kanyang boses ay malumanay. Gusto kitang makasama. Gusto kitang makausap. Gusto kong ayusin ang lahat. Pero nasa opisina tayo, hindi to ang lugar para sa ganyan. Bulong ni Jana. Kailan ba ang tamang lugar, Jana? Sa tuwing susubukan kong lumapit, umiiwas ka. Sa tuwing susubukan kong kausapin ka, nagiging professional ka. Kasi Enzo, hindi madali para sa akin to. Ang dami kong pinagdadaanan. Ang sakit, sariwa pa rin. Alam ko at naiintindihan ko, kaya ako nagsisikap. Gusto kong patunayan sa'yo na totoong sinasabi ko. Gusto kong patunayan na nagbago na ako. Paano mo papatunayan? Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa'yo. Sa pamamagitan ng pagiging nandito lagi. Hindi na ako alis.
Hindi na kita iiwanan pa. Ang dali para sa'yo na sabihin yan. Pero yung takot ko, sobrang dami. Huwag ka na matakot, Jana. Sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Jana. Nandito ako. Hindi na kita bibitawan. Hindi hinila ni Jana ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Enzo. Ang kanyang puso ay bumibilis. Jana, gusto ko sana mag-aya sa'yo ng dinner. Sabi ni Enzo. Hindi bilang boss at empleyado. Bilang Enzo at Jana. Napatingin si Jana kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang ngiti ay totoo. Hindi ko alam. Bulong ni Jana. Bigyan mo ko ng pagkakataon, Jana. Para sa atin. Napabuntong hininga si Jana. Sige, kailan? Mamayang gabi. 7 p.m. Susunduin kita sa bahay niyo. Mabilis na sagot ni Enzo. Sige. Pero Enzo, dahan-dahan lang ha. O, Jana. Dahan-dahan lang. Salamat. Bumalik si Jana sa kanyang desk. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at tuwa. Jana, anong nangyari? Ang lapad ng ngiti mo ah. Tanong ni Mia. Wala. Tara, tapusin na natin to. Ang dami pa natin gagawin no. Sagot ni Jana, pilit na pinipigilan ng tawa. Kinagabihan, nagbihis si Jana ng simple, ngunit eleganteng damit. Ang kanyang puso ay bumibilis. Jana, anak, may bisita ka! Sigaw ni Marlene mula sa ibaba. Bumaba si Jana. Nakita niya si Enzo na nakatayo sa sala, kausap ang kanyang mga magulang. Enzo, ang laki mo na talaga. Ang gwapo mo palalo. Sabi ni Marlene. Salamat po, Tita Marlene. Kayo rin po, Tita. Ang ganda niyo pa rin. Nako, ikaw talaga. Sige, mag-iingat kayo ha. Jana, umuwi kayo agad. Opo, Ma. Jana, ang ganda mo. Bulong ni Enzo nang makalabas sila. Salamat. Saan mo gusto kumain? Ikaw nang bahala. Basta yung masarap ha. Sige, may alam akong lugar na masarap ang seafood. Habang kumakain sila, nagkwekwentuhan sila tungkol sa trabaho, sa buhay at sa mga lumang alaala. Ang kanilang mga tawanan ang nagpuno sa silid. Naalala mo ba nung naglaro tayo ng taguan sa kapitbahay? Tapos nahulog ka sa puno. Tanong ni Jana. Oo, ang dami kong galos nun. Pinagalitan ako ng papa ko. Natawa si Enzo. Pero ang saya natin nun. Walang iniisip na problema no? Ngayon ang dami na, pero masaya pa rin ako nakasama ka. Ngumiti si Jana. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Ang sakit, unti-unting naglalaho. Napapalitan ng ginhawa at pag-asa. Jana anak, kumusta ang dinner niyo ni Enzo? Masaya ba? Tanong ni Marlene kinabukasan. Opo ma, masaya po. Ang dami namin napagkwentuhan. Mabuti naman. Alam mo Jana, masaya ako na nakikita kitang masaya ulit. Matagal ka ring malungkot simula nang umalis si Enzo. Ma, totoo naman. Pero ngayon bumalik na siya at mukhang masaya kayong dalawa. Ma, huwag niyo po kaming asarin. Bakit naman? Matagal ko ng pangarap na magkatuluyan kayong dalawa. Bata pa lang kayo, sinasabi ko na sa papa mo bagay kayo. Hindi ba, Edmond? Oo nga, ang ganda ng Jana namin. Ang gwapo ni Enzo, bagay na bagay. Mapa, tama na po. Ay siya, sige na. Pero seryoso, Jana. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Mukhang seryoso na siya sa'yo eh. Opo ma, sana nga po. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang paglabas si Jana at Enzo. Kung minsan nagdi-dinner sila. Kung minsan nagha-hangout sa coffee shop. Kung minsan, nanonood ng sine. Unti-unting lumalalim ang kanilang relasyon. Jana, may lagnat yata ako. Sabi ni Marlene isang gabi, ang kanyang boses ay mahina. Ma, bakit? Anong masakit sa'yo? Tanong ni Jana lumapit sa kanya. Masakit ang ulo ko. At ang bilis ko mapagod ngayon, hindi ko na maintindihan ang katawan ko. Ma, gusto niyo po bang magpa-doktor? Tanong ni Jana nag-aalala. Huwag na muna anak, baka pagod lang to. Matutulog na lang ako. Sagot ni Marlene. Sige po ma, kung may kailangan po kayo, gisingin niyo lang po ako.
Kinabukasan medyo maayos na ang pakiramdam ni Marlene. Ngunit napansin ni Jana na mas madalas itong napapagod. Ma, bakit pang bilis niyo pong hingalin? Tanong ni Jana habang naglalakad sila sa mall. Nako anak, matanda na kasi ako. Hindi na tulad ng dati. Ang bilis ko na mapagod ngayon. Pero ma, hindi naman po kayo ganyan dati. Gusto niyo po bang magpa-check up tayo? Huwag na muna anak. Magpapahinga lang ako, okay na ako. Jana, may nakita akong magandang dress para sa'yo. Sabi ni Enzo isang araw sa opisina. Gusto mo bang samahan ako sa mall mamaya? Sige Enzo. Ngumiti si Jana. Pero baka wala akong pambili Huwag kang mag-alala, ako magbabayad. Birthday gift ko na sa'yo. Sabi ni Enzo. Pero Enzo, hindi ko pa birthday. Advance gift. Tara na. Nang gabing yun, naglakad sila sa mall. Magkahawak ang kamay. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw. Enzo, salamat Ang ganda talaga. Sabi ni Jana habang sinusukat ang dress. Bagay sa'yo. Mas gumaganda ka lalo. Sabi ni Enzo, nakangiti. Nako, ikaw talaga. Seryoso ako, Jana. Jana, mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Ang kanyang puso ay bumibilis. Enzo, mahal kita, Jana. Muling sinabi ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi lang bilang kaibigan, higit pa dun. Tulad ng sinabi mo nun. Niyakap ni Jana si Enzo. Mahal din kita, Enzo. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Enzo. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Sa wakas, ang mga salitang matagal niyang hinintay ay narinig niya. Ang pag-ibig na akala niya ay namatay na ay muling umusbong. Mas malakas pa kaysa dati. Jana, may gusto ako sabihin sa'yo. Sabi ni Marlene isang araw, ang kanyang boses ay seryoso. Nagpa-check up ako. Nanigas si Jana, ang kanyang puso ay bumibilis. Ano po? Anong sabi ng doktor? May nakita sila. Bulong ni Marlene, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kailangan daw ng masusing pagsusuri. Ano po yun, ma? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. May sakit po ba kayo? Hindi ko pa alam, anak. Sagot ni Marlene, ang luha ay umago sa kanyang mga mata. Pero natatakot ako, Jana. Sobrang takot. Niyakap ni Jana ang kanyang ina. Ma, wag po kayo mag-alala. Nandito lang po kami. Lalaban po tayo. Ano man po yan. Salamat, anak. Bulong ni Marlene. Maraming salamat. Niyakap ni Jana ang kanyang ina ng mahigpit. Ang tuwa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng kaba at takot. Ang muling pag-usbong ng pag-ibig ay tila sinubok ng isang bagong pagsubok. Ngunit alam niya na sa oras na ito hindi na siya nag-iisa. May Enzo na siya at magkasama silang haharapin ang anumang pagsubok.